ay magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanli. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan
at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa Internet Broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition na nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Kaya may hapon, Luzon, Visayas o Mindanao. Sa tanan nga nakamonitor karon sa tuwa nga Facebook live streaming kaniyong tanan mabugnaon nga kahaponon. Nga usab mga ka-angel sa tuwa nga pagpasalamat usab ngadto sa tuwa nga labang magkagagahom. Tungod kay karong adlaw ni ata karon mga ka-angel nakig-broadcast kita, makiglayog kita diri sa kahanginan. Aron sa paglabyog sa mga priskong mga balita nga wala pa nyo masayre. Level subs na katauhan dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, ang 80 ka barangay ug ang 23 ka lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Duha ka mga component city mga ka-angel ang Hinguog ug ang El Salvador City. Og ato sa pagpanayabaya mga ka-angel sa tuang duha ka mga mabtikon ang kagawad dire sa tuang barangay. Kagawad Alan Magsayo uban sa iyang kabanay og pamilya. Manusab ni Honorable Kagawad Romeo Bacaro. Og labi na usab sa tuang konsiho sa tuang barangay sa Tablon. Sa ngalan sa kinatibok ang persa sa management sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ako yung tagapagbalita mga ka-angel, Angel Ryan Circle Molo. Manusab sa kong kapartner karon mga ka-angel na ako si Pikas Tawak. Si Angel Ross din nga tuang program in charge. Resab ni Angel Rocolinda ang Angel Shinsulugan ng atuang news writer. Tuang chief of reporters mga ka-angel si Angel Tutong Sambas. Pansab sa iyang mga reporters si Angel Efrena Celucia, Angel Drosanuria, Angel Riquita Rio Real, Angel Moncar Calyas sa mga ka-angel og si Angel Gimarayos. Sa mga ka-angel sa tuang mga headlines sa tuang mga balita karong hapon na. Sa balita ni Gimarayos mga ka-angel, presyo sa dilata, may taas na daw. Samtang sa mga balitang mga reporters. Bro, okay na ni bro? Ini ano? Wala na. Jimara. Okay, samtang sa ubang mga balita mga ka-angel, unya na tingali tungod kay wala pa makahatag og mga headline nga tuang mga reporters. Mis mga to nga chief of reporters mga ka-angel, wala makalabyog sa iyang balita.
Dokso ta mga ka-angel sa tuwang mga headlines sa tuwang mga balita karong hapon na. Samtang sa balita nga lokal, 27.2 milyon na syabo na kumpiska sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency. Samtang sa balitang ikaduhang balita nga lokal, kandidato sa pagkamayor sa Misamis Oriental, Benarel. Samtang sa balitang nasyonal, paggamit ng Sinovac vaccine para sa mga kabataan, aprobado na ng FDA. Samtang sa kaduhang balitang nasyonal, Duterte umaasang isang compassionate decisive na abogado ang susunod na Pangulo. Balitang international mga ka-angel, 180 ka foreign mercenaries patay sa pag-atake sa training facility sa Ukraine, Russia. Sa ikaduhang balitang international, isang American journalist patay sa Ukrainian, dalawa pang mamahayag sugatan. Samtang sa balitang OFW, total deployment ban ng mga OFW patungong Ukraine umiiral na, sabi ng Department of Labor and Employment Duli. Balitang sports, Suarez at Martin wagi na sa kanilang laban. Ikaduhang balitang sports mga ka-angel, kalimang sunod na pagkatalo ng 36 years na itala kontra New Zealand Breakers. Balitang espesyal, bangkay ng natagpuang sirena sa Japan, sinimula ng pag-aralan ng mga siyentipiko. Balitang showbiz, mag-asawang Iya at Drew Arellano excited na sa kanilang BB number 4. Sabi kapaspas mga ka-angelo, upat na kabuok. Kaduhang balitang showbiz, Diego at Barbie, friends and no talking terms, kaya magkasama kahit break na. Naman ay bawal na magsama bisag break. Samtang sa balitang dito itong sambas mga ka-angel, suspek pagpusil sa rugby boy sikop sa kapulisan. Mukha na mga ka-angel, ito ang mga headlines, ito ang mga balita karong hapon na. At ang mga ka-angel, kaya ito sang ilabay sa pikas tawak ang mga himpit ng mga asoy sa ito ang mga uluhan sa mga balita. Standby! Lo, unsa may imuhang gigipangita nga sige makagalingi-lingi? Ay nako, pastilan, pagkawalay po angod, kining akong mga apo. Ako naman hinoon ang gisugo sa pagpapalit og lechon manok. Dapat unta sila ra kay bata pa. Unya ako kabalo kung asa ko papalit ini. Mao ba lo? Walay problema. Kaya na ako irekomenda nimo lo nga pinakalami nga lechonan diri sa tuang dapita. Ay dog, tanan man tingali lechonan lami. Wa may lechonan nga walay lami. Kung wala pa na lami, dog, dugay na nagsirado. Pagkabugoy, abagayod nimo, asaban ka nga liwata dog. Tinuod lo, pero ang ngay hinumduman lo nga haska nga mahala na karong nga mga palitonon. Ang imuha nga kwarta dili na paigo. Pero lo, asa man ka makadungog nga balor kantidad 195, makapalitan na og usa ka tibuok nga manok. Saba diha, walay manok kalison nga tag 195 dong. Karo nga panahona 250 tanan mga manok. Unja mo ingon kag 195, dakong imposible. Be, tanaon ta, asa ba nang dapita? Kung tinuod ba ka ng imong giingon? Lo, alang sa dugang kasayuran, sa balor 195, makapalitan na usa ka tibuok nga malitsyon manok. Sa budget nimo nga 250, makapalitan na og litro lo nga Sutrix. Ayo ba imo pag-inom-inom? Ay, mao ba? Asa man na mapalit? Murag interesado ko anang imong giingon ko dong. Mas makasave pa ta. Unja, dami pod nang imong giingon nga litsunan. Bura pa sa lami lo, kung makatilaw ka, makalimot ka sa imong asawa. Og malimtad po di mo imong pangalan ro. Wala tiyaw labit lo. Ang pangalan sa maong litsunan ro, Papos, lechon manok. Dali ra
nga kay Tultolondo kung asa ang papos di inahimotang kini sa Purok 5 National Highway Landmark Scorpion Building o Tablon Sachs Marketing ni Kagawad Magsayo og iya pud kining gipanag-iyahan wala kay makita nga bahaw lo tungod sa rason gakahotdan kini tungod sa pinakalami og juicy kaayo ang ilahang lechon. Ala, sige dong, salamat kayo sa imuhang pagpahibalo. Madun ako karon, basin mahotdan ko. Ug ako pod igna ng akong mga kauban. Kadito mo palit, aron makatilaw sila ni anang imong ingon nga lechon. Ang papos lechon ang manok gipanag-iyahan usab ni Kagawad Alan Magsayo ug ana makita sa Tablon National Highway Purok 5 Barangay Tablon mismo dool sa Scorpion Building Tablon Sachs Marketing. Ana makita ang papos lechon manok nga tag 195 matag lechon manok o kinilang ang lechonanan nga maoy ang pinakabrato sa tibok Dakbayan sa Cagayan de Oro ug sa tibuok at Barangay Tablon. Unsa pa inyong gipaabot ang mga katablonyans? Alina, palitada, sigurado ko matagbaw ka sa kalami sa papos lechon manok. Lami aoy. Atangi ang programa ang isyu karon mabati matag adlong Lunes alas 9 hangtod sa alas 10 sa buntag dinhi lamang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services uban inyong tigbagat sa kanginan Angel Harry Del Puerto. Hello mga ka-angel, good news alang sa tanang mga kababainhan. Ano na'y planong o gusto mahitsuraan ang ilang mga pamanit o feeling looking young ani ana ang musulbad sa inyong problema. Ang Kayla Kera Beauty Shop nga nagbaligya ubisan unsa nga mga beauty care products nga nahimutang kini sa Purok 1A kay Mito Street of Barangay Tablon at bang mismo corner sa dalan sa Dobria Residence o gidumala kini ni Miss Emeline Talerungan Lubugdang nga nagbaligya ubisan unsang cosmetics beauty care products alang sa mga kababainhan nga buot mahitsuraan ug alang nadtong mga asawa nga wala nagtagda sa ilang mga bana. Dili pa ulahi ang tanan mga higala buot ka pa magwapa. Bisitahin na ang Kayla Kera Beauty Shop, garantisado og dekalidad ang ilang mga produkto. Og nagbaligya usab sila sa bisan unsang mga nagadaiyang produkto. Branded ang ilang produkto sama sa Sun Black Cream, Rejuvenating Toner, Collagen Elastin Cream, Rejuvenating Cream, Rejuvenating Soup, Rejuvenating Set, Black Whitening Soup, ug aduna po sila yung Body Maintenance Lotion ug Body Pelling Lotion, Derma Facial Set ug aduna po sila yung Derma Soup. Ug alang usab sa mga gustong mag-reseller sa Skin Soap, bisitahin na ang ilang opisina. Aron sa pagpakisayod sa dugang mga detalye, tawag lang sa numero 0926-5769-332 0926-5769-332. Kayla Kera Beauty Shop nga nahimutang sa Purok 1E kay Mito Street corner mismo sa Dobria Residence. Halina mga kasuki. Kumusta OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta OFW? Asama sina Moncar Calyas at Jima Rayos Ubasa. Bagong bayani ng sandata ay luha. Bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Gusto mo bang masarap na merienda para sa iyong mga anak? Eto na, gawa ni Lita Hinalok Samaro na mocha cake at butter cake. Masarap ito dahil gawa sa espesyal na ingredients. Para sa iyong order, maaari silang tawagan sa 0945-711-7043 o bisitahin sila sa Baluarte Taguluan, Misamis Oriental. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sama sa puto cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Ubasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Magkinahanglan ba mo og personalized nga homemade product? Ani ana ang Four Season Cakes and Pantries Manufactory nga ginumala sa pinakabuutan, charming ug mabiabihon si Atit Arcis Dobria. Ang ilahang opisina anaa sa Purok 5, Barangay Tablon, likod sa panimalay ni Honorable Alan Magsayo. Og modawat upod sila sa bisan unsa nga personalized order sa pinakabrato nga kantidad. Ang Four Season Cakes and Pantries Manufactory nagtanyag og bisan unsa nga mga homemade product sa bisan unsa nga mga okasyon sama sa bunya, kasal, fiesta,
anniversary ug pwede pud sila mo cater sa bisan unsang okasyon. Ang ilahang nga produkto garantisado lamian ug suwak sa budget. Ang Four Season Tea aduna sila nga mga menu nga tag 60 pesos sa tanang flavors sama sa red velvet, cookies and cream, taro, Okinawa, black forest, hazelnut, matcha, wintermelon, caramel sugar, chocolate, dark chocolate, Hokkaido, strawberry, blueberry, leche plan, blue lemonade, mango cheesecake. Unsa ba ang inyong gipaabot mga ka-angel og tawag na sa ilangan numero 0965-9686-837 for Season Cakes and Pantries Manufacturing. Narito na ang programang Angel Express. Kasama niyo ang abatikang at tagapagpayo ng bawat pamilya, si Angel Express at Tito Bria. Inyong matunghayan ang programang tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mga suliranin sa pamilya, pagbibigay payo, lalo na ang pag-usapan ay tungkol sa pag-ibig at pagtatalakay kung paano magluto para sa pamilya at pagkukwento sa mga lugar na pasyalan, libangan. Kasama mo si Angel at Tito Bria sa programang Angel Express. Halina mga ka-angel! Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts sticker design ang tubag nyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Okay, welcome back mga ka-angel. Dirita pa na yun sa ito nga programa, ang Angel on News Patrol Afternoon Edition. Ang inyong makikuban kinyo mga ka-angel hantod lang sa 30 to 40 minutos hangtod nga mahuman. Ini ato ang mga paglabyog sa mga balita. Dirita mga ka-angel sa ito ang mga headlines sa ito ang mga balita. Una na ito nga dawaton mga ka-angel. Ang balita gikan sa ito ang Chief of Reporters. Ingon pa mga ka-angel, rugby boy daw, siko pa sa kapulisan. Dumaton ang balita karon mga ka-angel, na karon si Pika sa Lawak, si Angel Tutog Sambas alang sa iyang mga balita mga ka-angel. Atong dumaton, nakastandby karon sa Pikas linya mga ka-angel, si Angel Patrol Numero 3, Tutog Sambas. Angel Tong sa imong mga balita, kabin. Yes, Angel Ryan, sa pang-report na nasagap, usa ka kasong pagpanukap din ang usa ka rugby boy gidunggab nadakpan ang usa ka susit. Ang maong susit na nadakpan nga si Magbayaw na taga-Makanhan Carmen sila si Cagayan usa ka ni party boy o usa siya ka construction worker. Yung kabudyan na naitabo ang maong krimen sa barangay 38. Kagabi doon naitabo ang maong krimen sa tatalungkab usang taon ka biktima na gidunggab sa mga suspitsado nga na karon nagtungkagon sa pukuan sa police station ko. Yan maila ang maong biktima nga si Florian Olivar na 5 anyos kini usa ka ulitaw o presidente kini sa barangay 38 ning Gapayan sa Cagayan de Oro. Giboy biya usap kay karon ana makaron sa buhatan sa kapulisan kini nasampit nga suspitsado.
aron usab sa pagpamatuod na siya bagad mismo ang maong nihimo sa maong pagtanunggap patay sa maong usa ka resibo. Diyan di kamutya kanibaw nga suspitsado nga mailang usab sa pangalan nga si Nagbayaw kay taga Tanhan Karne ng siyudad sa Cagayan de Oro usa sa kini ka construction worker. Rason matod pa sa investigasyon usab sa kapulisan na matod pa hitabo wala ko daw siya kahibutan sa panghitabo o natulog niya ang nasampit na suspitsado sa pagpanungga kay natugtungura o dugang po sa tungod ini pagdayon po sa dibisigan sa kapulisan sa Cogon Police Station at tungtungura kay adukay sa duha ka mga witness nga naka-witness sa atong nauna nga palawang krimen nga kini mao ang tumbok nga mao'y suspitsado sa mga busa na ang nakaroon na dakpan. Dugang po sa ini posibleng aduna din siya gitawag na maugyan nga tumbok kay matod ka na dunay kalibutan sa ilang maong krimen tungod kay atong higawin na gitawag na sila atong higawin na kay magsuyop mga ni kay usama ni kag-rugby boy sa kinibaw sa suspitsado usab kay ang gikabudyag po sa matod ka sa investigasyon rap triangle kini ang naiskutan na pagmahal krimen karon na kamonona ana karon sa patan sa police station padayon pa kaning imbestigahan o kung sa gid katinood nga siya gyud ang mismo mo inihimo sa mga krimen sa pagpatunggap sa mga usa ka rugby boy katiin nakapsa ni kausa inanaling nga kinabuhi ang maong pangalan na si Ferran Olivar na hantod ko ng panahon na naalasad karoon natakpan ang nasampit niya suspitsado sa police station o dugang ko sa investigasyon kalabot ni ini kay gumikan na dunay na ka-witness na kana mo nagkimo sa mga krimen sa pagpanunggap patay sa karagbi boy Michael Ryan. Mga patong report ka na hitos kita lang sa kong imutangan samtang karon nagtulo na sa ang ulan karon na pagpanood sa competition kini si Angel Tutong Sambas number 3 Angel Tutong Sambas na gudwag na sa Angel Broadcasting News Online tungkol sa ulan. Daghang salamat Angel Patrol numero 3 Tutong Sambas. Direta mga ka-Angel sa laing balitang lokal. Nakumpiska ang 4 na kilo na suspected jabo matapos inilunsad ng Joint Operative sa PDEA Regional Office 10 na PDEA Misamis Oriental, Provincial Office PDEA Regional Special Enforcement Team, PDEA Iligan, Lanao del Norte Provincial Office, Philippine National Police, and Armed Forces of the Philippines ang bypass operation sa Purok 32 sa Barangay Maria Cristina, Iligan City noong Sabado, Marso 12. Kinikilala ang suspect na si Arnel Asuncion, Yankee Magno at residente sa poblasyon Lupon, Davao Oriental. Kinikilala rin ang suspect na isang big-time drug poser. Tinatayang abot ng 27,200 ang nakumpiskang shabu. Ang nakumpiskang shabu isinasalalim sa qualitative at quantitative examination sa PDEA Regional Laboratory. Temporaryong ditirado ang suspect sa PDEA Region 10 facility para sa tamang disposisyon. Oras karon ang mga ka-Angel, 40 minutos na nakalipas ang alas 4 sa hapon. Ito sa nga dawaton karon mga ka-Angel ang balita ni Angel Patrol numero 5 Angel Efren Lucia alang sa iyang balita. Angel Efren sa imong balita, kamen. Mayor Sara Duterte, dili mo apel sa debate sa mga vice presidente posisyon nga giawat sa Comelec. Ang iyang pahayag sa mga katawhan, bahala na ang mga katawhan kung uputar niya dili. Total ang iyang tagdagan alang man sa kayuhan sa katawhan din sa Pilipinas. Sa laing balita, adunay pagsaka sa Corono
og 12 pesos. Og sa gasolina, 7 pesos. Og mga adlaw. Kadong na ikatobel-tobel na dan. Og kadong wala ikatobel. Sorry na lang, para sa ako. Wala itobel. Kini sa akong location, kini Angel sa Efren. Angel Patrol. Hello. Angel Efren, sa ato pa lugar ugmang adlaw nga ang Ugmang increase sa adlaw. ang increase sa tubil 12 pesos jud, dili piso, dili centavos. 12 pesos sa Corono, 7 pesos sa gasolina. So sa ato karon Mao ka na. ang gasolina karon kay 73 man plus Madugangan na sa offset. 80 na lugar. Dayon kuan man 72 man ang krudo plus 12. 84. Wala siya Na, mahitabo Ginoo og ka, mga dawa. pastilan, Ginoo. Dili na lang ta magmotor ani Angel Efren, magbike na lang ta ani og palit ka tag eco-bike kanang bitong motor nga di-charge na si kuryente. Nanay akong giplano, manager. Lagi kay labi na karon sa ato ang panahon karon Angel Efren, wala joy nahimo ang atong gobyerno laban sa mga dagkong kapitalista. Ang ilang irason tungod lagi sa gubat sa Ukraine ug sa Russia. Daw be katong gubat Dili man na manager. Dili man na mao rason. Ang nakasipyat ni kato si Presidente Ramos kay iyang gipamalit dia ang Petron. Ang Petron kay abi niya mo barato kay tungod sa kompetensya. Unsaon pagkabarato nga magsabot-sabot sa maning mga producer. Mo lagi. Ampo na lang tani nga mabawi ang Petron kay nagplano naman to si Ramon Ang ipabaligya daw data-data installment na lang daw hangtod ma-paid na daw ang sa Pilipinas ang Petron Corporation. Ay, kung mayo kung mahitabo na. Lagi. Salamat kayo Angel Efren na final report. Angel manager. Okay. Final report. Ang akong plano, magsakay na lang kong kabayo. Okay, mas maayo gyapon na pero kanusa pa ka makaabot kung indahag ka, padulong ka diri sa tablon. Maximo 3 ka oras. Wala tay mahimo na. Kato na lang kabayo adunay pako. Unicorn. Sige. Bernes man na ipadagan. Okay, final report Angel Efren. Kini sa akong location, kini si Angel Patrol numero 5. Efren Solosia live report sa Angel Broadcasting News Online. Daghang salamat Angel Patrol numero 5 Angel Efren Solosia. Sa laing nga balita mga ka-Angel, ikaduhang balitang lokal, binarel sa motorcycle riding in tandem suspect ang isang kandidato sa pagka-mayor sa bayan ng Calamba, Misamis or Occidental noong linggo. Kinikilala ang biktima na si George Matunog. Base sa nilunsadang investigasyon, nasabay sa pagbukas ng 7-Eleven convenience store sa Calamba, branch binarel ang biktima. Sa ngayon, dinala ang biktima sa MHERS Medical Center sa Usami City para mabigyan ng lunas ang kanyang mga tamang balas sa kanyang katawan. Habang patuloy ang pursuit operations sa kontra sa mga suspect. Oras karon ng mga ka-Angel, 45 minutos na kalipas ang alas sa 4 sa hapon. Kita pa dayon ta sa ito ang balitang nasyonal. Aprobado na sa Food and Drug Administration ang bakuna sa Sinovac para sa pediatric vaccination. Ito ay matapos sa pinalabas ng FDA ang aprobadong emergency use authorization para mabakuna ang CoronaVac ng nasabing kumpanya. Dahil dito ayon kay IPA Biotech Group, Chairman Enrique Gonzalez, maaari nang gamitin ang CoronaVac para sa mga batang edad 6 pataas. Aniya ang pag-aproba ng kanilang bakuna ay malaking tulong para maprotektahan ang mga kabataan kontra sa COVID-19 at tiyak na magkaroon ng mas malawak na access at vaccine equity ng bansa. Batid
sa batay ng sinagawang pag-aaral ng Chile ng nasabi nga bakuna, nakitang epektibo ang Sinovac sa 74% ng 1.9 million na batang edad 6 hanggang 17. Maliban dito, nasa 90% ang bata na hindi na ospital habang 100% naman ang hindi pa dinala sa intensive care unit o di kaya ay nasawi. Matatandaan ang tanging ang mga bakuna lamang ng Pfizer at Moderna ang ginagamit sa pamahalaan para sa pediatric vaccination. Ito sa kadawaton karon ng mga ka-angel kaya naka-standby karon sa pikas tawag. Si Angel Patrol numero 9, Angel Gimarayos, alang sa iyang balita. Presyo daw sa dilata mutaas na sa mga ka-angel. Gayno ka. Og mga adlaw mutaas ang krudo, mutaas ang gasolina. 12 og 7 karon na pod dilata. Ginoo ko naunsa naman atong kalibutan karon mga ka-angel. Abe atong paminahon ang report ni Angel Patrol numero 9, Gimarayos Obasa, Angel Gem. Sa imong mga balita, larga. Ako na Miguel. Okay, Bira. Kaya ipatay sa mga grupo ng Cancer Against Association of the Philippines, CAP, ang presyo sa mga nila cancer billing. Matod sa CAP, ilang kamayon sa Department of Trade Industry na itataas ang presyo sa cancer gains tungod sa sila mismo apektado sa pagtaas sa presyo sa gasolina. Tungon ni CAP Executive Director Francisco John Camino, gasolina ang gamit sa mga bangkang panisda munang grabe ang epekto sa ilang operasyon o padayon ng pagtaas sa presyo sa petroleum product. Sugod pa sa Hulyo 2021, wala sa nausap ang inyong retail price HRP sa Pilipinas samtang nagpadayon ang pagtaas sa presyo sa krudo. Wala kay presyo ang grupo kung sila ang increase sa mga nilapang sardine. Patrol na Marinate, Gimarayos Obasa, sa Angel Broadcasting News Online. Daghang salamat Angel Patrol numero 9, Gimarayos. Update mga ka-angel sa pagtaas sa presyo sa dilata. Magsige na lang magtaas mga ka-angel pero usaray wala mitaas mga ka-angel. Ang rate sa advertisement mga ka-angel sa Angel Broadcasting. Pabilin kita mga ka-angel nga pinakaubos nga rate sa tuang sibyahan ng mga ka-angel. Ang importante lang mga ka-angel, makabayad lang ta sa tuang pinahanglan sa tuang opisina. Igo na. Isang ang sobra wala, okay na mga ka-angel. Ang importante, makabayad ta sa tuang mga expenses. Pinakaubos nga barato sa tuang advertisement rate mga ka-angel. Kung doon na mo yung mga i-advertise dyan, mga ginagbay, doon lang mo sa mga sibiyahan. Yato ka ng sabot-sabutan ng mga ka-angel, kung pili makaya ninyo. Maura na among kuhaon ng mga ka-angel. Sabot-sabot lang. Pero kami mga ka-angel, wala dyan bimitaas mga ka-angel. Mutaas pa ang gasolina, mutaas pa ang bugas, mutaas pa ang plitihan, mutaas pa ang dilata. Pero ang rate na mo mga ka-angel sa advertisement, mura nagyapog rate mga ka-angel sa unang panahon. Pinakabrato mga ka-angel. Direta sa laing balita mga ka-angel. Kinuhang balita nga nasyonal. Naniniwala si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pagsusunod na susunod na presidente ng bansa ay dapat decisive at compassionate na abogado. Sa isa nga panayam sa Sabado, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na isa sa mga magandang katangian ng isang presidente ay ang pagiging isang abogado. Makakatulong aniya ang pagiging abogado sa pagbuo ng mga desisyon dahil bati dito ang mga repercussion ng mga hakbang na dapat gawin. Igiit din niya na dapat compassionate, decisive at makatao ang isang pangulo. Mapapatid na nalalapit na halalan na yung 10 ang tumakbong kandidato sa pagkapangulo. Oras karon ng mga ka-angel, 50 minutos na kalipas ang alas 4 sa hapon. Direta mga angel sa international nga balita. Sinabi ng Russian na tinatayang nasa 180 na mga foreign mercenaries ang nasawi habang nasira naman ang mga maraming armas na nagmula pa sa ibang bansa. Ang naging resulta sa ginawang pag-atake ng Russia sa Yavoriv training facilities sa kanurang bahagi na ito. Ayon kay Defense Ministry spokesperson Igor Konashibkov, gumamit ng high precision
at long-range weapon ang tropa ng Russia para salakayin ang Yavoriv at aga bukod pa sa pasilidad sa isang layo ng Stariche na pareho na niyang ginagamit bilang bisa para magsasanay ng mga dayuhang mercenaryo at pinag-iimbak rin ng mga armas. Natatakdaan pa niya ang magpatuloy ang mga pag-atake ng Russia laban sa mga ito. Samantala, sa bukod naman, pamahayag ay sinabi ni Ukrainian Regional Governor Maxim Koyetsky na dahil dito ay nasawi ang 35 katao habang 134 na naman ang sugatan. Sa pangalawang balitang international mga ka-angel, hindi rin nakaligtas sama sa tumitindi pang kaguluhan ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang mga American journalists sa kasulukuyang nasa Ukraine. Ito ay matapos na nasawi ang isang award-winning American journalist na si Brett Renaud na kinikilalang maging contributor ng pamahayag ng New York Times matapos itong barilin umano ng Russian forces sa Irpin, Ukraine. Kinumpirma nito ng isang volunteer surgeon para sa Ukrainian Territorial Defense na si Daniloy Shapovalov. At sinabi may dalawa pang journalist ang sugatan ngayon na kasalukuyan pang nagpapagaling sa isang pagamutan doon. Ayon kay Kiev Police Department Head Andrei Nevetub, nagpaula ng bala ang tropa ng Russia sa isang kotse kung saan nakasakay ang nasabing mga biktima. Samantala, sa isang statement ay nagpaabot naman ng pagdadalamhati at nakikiramay ang pamunuan ng naturang pahayagan sa pagkamatay ni Renaud. Kasabay ang paglilinaw na wala itong anumang assignment sa Ukraine para sa New York Times at ipaniliwanag na ang pagkalat umano ng mga naunang ulat nagtatrabaho ito sa naturang pahayagan dahil sa suot nitong Time Badge at ibinigay lamang noon para sa isang assignment. Maraming taon na ang nakakaraan. Si Renaud ay isang Peabody Award-winning documentary filmmaker, producer at journalist. Naninirahan at nagtrabaho sa New York City at sa Little Rock, Arkansas. Kusang nabaton karon ang mga ka-angel na kaabang karon sa Pikas Nawak mga ka-angel. Si Angel Patrol Ricky Boy Tadio Real alang sa iyang mga balita. Kusang nabaton Angel Ricky alang sa imong mga balita. Larga! Mayong hapon Angel Ryan ang balita nga nakuha karon hapon maton pang Marcos Duterte nagpabilin nga nagpuna sa pinakaulihang survey sa Port Asia. Kani Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpabilin ang iyang liderato sa napulo ka presidential wannabe space sa pinakaulihang survey nga gihimo sa Port Asia Research. At tubang sa mga interview sa 2,045 ka mga tao, ug 60% miingon nga sila mobotar kang Marcos. 15% alang kang Vice Presidente Leni Robredo ug napulo ka porsyento alang kang Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumaguso. Ipakita usab sa survey nga 8% sa mga respondents ang mipili kang Senador Emmanuel Manny Pacquiao samtang 2% ang mibotar kang Senador Panfilio Ping Lacson. 4% ang walo o ang wala pa makadesisyon og dagdumili sa pagtubag. Ang running mate ni Marcos nga si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa laing bahin mitaas sa iyang liderato sa 53% kung itandi sa iyang labing suod nga kaakbang nga si Senate President Vicente Soto III. Kinsa merit og 24% ug 5% nga ubos sa iyang ranggo ni atong Pebrero nga survey. Og bago itong balita nga nakuha karong hapon kini sa Angel Patrol numero 6, Ricky Rial para sa Angel Broadcasting News Online. Daghang salamat Angel Patrol numero 6, Angel Ricky Boy Tadio Real. Direta mga ka-angel sa laing balitang OFW. Nilinaw ni Labor Secretary Silvestre Valio III na umiiral na ang total deployment ban sa mga overseas Filipino workers OFW sa patungang Ukraine. Ito ay kasunod na rin sa hakbang ng mga Department of Foreign Affairs na ilagay na sa Alert Level 4 ang naturang bansa dahil sa paglala pa ng sitwasyon dulot ng gera
na napakadelikado sa mga kalagayan ng mga Pinoy doon. Ayon kay Bilyo, wala nang makapunta na direct hired patungong Ukraine maliban lamang kung manggaling sa ibang bansa. Inalhimawan ito ang isang overseas workers na nagmula sa Hong Kong at tutungo ng Ukraine ay wala namang magagawa ang pamahalaan. Tiniyak naman ng Overseas Workers Welfare Administration kung UWA na tuloy-tuloy ang forced repatriation sa mga OFW na nagmula sa Ukraine. Sa ulat ng DFA, kabuang 159 na ang mga nailikas na mga Pinoy palabas ng Ukraine, habang nasa 150 sa mga ito ang naibalik na sa bansang Pilipinas mula ng lusobin ng Russia ang Ukraine. Kabilang naman sa huling dumating kagabi ay ang mag-ina ng mga Pinoy seafarers ng MV Star Helena na inilikas at dumaan sa bansang Moldova. Balitang sports sa mga ka-Angel na inipinsan ni Carl James Martin ang kaniyang super bantamweight little laban kay Ronnie Maldonado. Sa unang dalawang round ay tila naging pabaya ang 22 anyos na si Martin kung saan nakapasok ang suntok ni Maldonado. Napahiga ito hanggang ito ay nakarecover at nakuha ang technical knockout win sa ikalawang round. Nagwagi rin sa pamamagitan ng TKO si 2016 Olympic boxer Charlie Suarez laban kay Tom Jones sa Manggubat para makuha ang bakanting WBA Asia Super Featherweight title. Hindi nagpabaya si Manggubat sa mga unang round, subalit pagdating ng ikalawang round ay nakapasok ang mga uppercut at left hook ni Suarez. Dahil sa tila hindi na makaganti si Manggubat, ay pinahinto na ng referee ang laban sa natirang 45 seconds out of 12. Dahil sa panalo ay mayroong record na 10 manalo at wala pang talo, habang si Manggubat ay mayroong 15 panalo, 3 talo, isang draw na mayroong 12 knockouts. Kaduha nga balita nga sport sa mga ka-Angel, mainit ang naging simula ni Kaya Soto para sa Adelaide 36 Earths kontra New York sa New Zealand. Breakers na nagpapatuloy sa National Basketball League sa Australia. Subalit hindi naging sapat ang magandang pinakita ng Pilipino import na tumipa ng 14 na puntos at 7 rebound tapos na manapain ng NGL ang kanilang kupunan sa score 84.75. Ito na ang ikalimang sunod na pagkatalo ng 36 years na mayroong 5 panalo at 12 talo, habang mapigilan naman ng New Zealand ang kanilang 4 games losing streak. Nakaraang ma-improve ang kanilang kartada sa 5 panalo at 13 Ito sa dawaton karon mga ka-Angel, ang report gikan ni Angel Patrol numero 7, Angel Moncar Calyas. Kita sa update mga ka-Angel kung sa status dito, labi na sa ito nga panahon karon sa gawas. Medyo doon ay pagdag-o mga ka-Angel, bisan tuod wala na si ang ato ang low pressure. Pero dito kaha sa istigabahin atong paminawon ang report. Kung sabay mga nasikpaw karon nga mga balita gikan ni Angel Patrol numero 7, Angel Moncar Calyas. Angel Mon, alang sa imong mga dugang detalye, kamen. Madag-umon ang palibot sa lungsod sa Alubihid. Angel Ryan, labi na diri sa nahimutangan sa mga ibukiran nga bahin. Karong mga panahon na, baga nga dag-um ang atong nakita sa palibot o basin na kini mumugna og ulan karong taon. Busa mangandam kita ha, mga kaigsunan din sa lungsod sa Alubihid, subang mga dapit tungod kay umaabot ang ulan. Base sa atong nakita din og atong nabutan nga baga gi kayo ang dag-um anining dapita. Angel Ryan. Ug sa itong nahipos nga balita, maayo balita kini Angel Ryan, tungkol kay usa ka aquaculture experiment sa government body nga nagbase sa Southern Iloilo Province. Nagmalampuson kini Angel Ryan sa pagpadaghan sa isdang galunggong. Human kini mitala sa kasaysayan nga pinakaunang successful nga pagbuhi og isdang galunggong o gitawag sa English term nga scad fish nga nahitabo sa tibuok kalibutan. Ang pagtuon gihimo sa usa ka grupo nga gipanguluhan ni Maria Irene Gabanilla Ligaspe. Ito ang pinakauna og malampusong pagsulay sa pagbuhi sa mga isda nga maoy gitawag sa kadaghanan nga
performance fees kung alag sa mga kabos mato pa nga gikinanglan ta nga affordable sa tanang katawhan apan halos dili na makaya Ryan ang pagsaka sa presyo nini nga kasagaran na may palo na kini sa 250 ato sa 300 matag piso ang maong kakulangon ni aghat sa Department of Agriculture sa pagtugot sa importasyon ini aron mapunan ang kakulangon ini alang sa mga konsumenting Pilipino. Maong scientific development ang Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department yan nga posibleng makabaton ang nasod sa mga galunggong hatcheries alang sa local production. Aduna na libuan ka mga nagkalain-laing klaseng larvae nga linghod pa hatchery nga gilaumang mudako o mo develop ngadto sa fully market size aron sa pag probe nga pwede kitang mag-produce o magmungna sa isdang galunggong sa mga aqua farm. Ang research term ni kolekta sa galunggong breeders sa Southern Iloilo Province o kasikbit nga probinsya sa Antique. Sukad pa ni atong tuig 2020 isip usa sa mga proyekto nga gipunduhan sa Japan. Ang research nakakita nga ang mga nakuhang mga breeders ani atong 2021 October 2021 nagsugod pagpangitlog nagsugod nitong bulan sa Disyembre og hangtod natong bulan sa Pebrero 2020 adin ang mga fingerlings na nagko sulod sa 50 ka mga adlaw ilang nasayran nga paspas ang pagdagpo nini dihang miabot sa 20 days paspas kining miabot ngadto sa 2.5 centimeters around nga klase sa 25 days scanfish kini kung galunggong si Dr. Aliobert de la Serna usa niya usa ka CFDEC AQD scientist nibot yan nga taas ang survival rate sa isdang galunggong kumpara sa ubang klase sa mga isda nga gipadagko. Ika din sa akong limutangan. Angel Mon. Patrol number City. Yes, go ahead. Kumusta naman ang panahon niya, Angel Mon? Diri sa mga video, pagkingit-ngit naman, Angel Mon, pero medyo totalithi lang. Pero wala joy pagkakusog sa ulan, Angel Mon. How about diya sa ibang area of responsibility diya sa Alubihid? Sa itong location, Angel Ryan, wala tuod mag-totalithi, pero apan baga kayong dagom, Angel Ryan. Basin ko na karugataon, mo bunda kini. Mao nga atong pahimunuan atong mga katawan nga mabinantayan kanunay ug magdala og mga proteksyon silang makaugalingon tungod lagi kay sa imo pang kasulti nga bagang dagom mga atong nakita dinhi og pareha diha nga grabe ka itom ang paganod tungod sa kining mugna nga mga dagom sa palibot og sa so far karon mga tagla wala pa pagbundak sa ulan ug bisan pagpanalit wala pa gyapon may tabo diri sa akong limutangan Angel Ryan. Di ba Angel Mo nakagawas na sa tuwa nga Philippine Area of Responsibility ang usa ka low pressure? Do na ba bag-ong low pressure ang moabot? So far sa update sa pag-asa wala pa mga pareho ni ato nga mga ganing nagmugna og pag-ulan, kusog nga pag-ulan ni Ryan. Sa paggawa sa mga low pressure area wala pa nakita nga mga weather disturbance gawas lamang ini pagdagom-dagom tungod kini sa mga thunderstorm o mga kining wala daw mga kaimtang sa panahon tungod lagi kay kini pag-usap sa panahon Angel Ryan dili na nato kayo masundan tungod lagi basin kini tungod sa climate change Angel Ryan. Sige, final report Angel Amon. Agikan dinhi gamo sa kono batangan. Patrol number City, Angel Mon, reporting live sa Angel Broadcasting News Online. Daghang salamat Angel Amon Carcalya sa dukad mismo direktamente live sa lungsod sa Lubihida mga ka-Angel. Dirita sa laing balitang espesyal mga ka-Angel. Isa nga misteryoso nga mummified na bangkay ng sirena sa Japan ang sinimulang pag-aralan ng mga siyentipiko upang alamin kung totoo ba na may sirena talaga. Matatagpuan ang 300 years old na mummified mermaid si Injoin Temple sa
Asakuchi City, Okayama Prefecture. Nakasulat sa kahon nito na nahuli ang Serena sa pagitan ng taong 1736 at 1741 at ibininta sa Osaka sa isang mayamang pamilya. Hanggang ngayon hindi matukoy kung paano ito napunta sa Injoin Temple. Ayon sa lumang paniniwala ng mga Hapones, nakikipagbigay ng mahabang buhay kapag nakakain ng laman ng sirina. Dahil sa paniwalang ito'y madalas bisitahin ang sirina sa Injoin Temple para dasalan at hingan ng maayos na kalusugan. Simula nang nalaman ng karamihan ang tungkol sa sirina sa Injoin Temple, naging laman ito sa mga balita, mga debate kung totoo ba ito o manipulang mga bagay o haka-haka lamang. Maraming nagsasabi na bungo lamang ito ng unggoy na tinahi sa buntot ng isda. Ngayong 2020, umayag na ang mga monghe ng Injoin Temple na ipahiram ito sa mga siyentipiko para pag-aralan. Sa research na pamumunuan ng paleontologist ng Kurashiki University of Science and Arts, sa ilalim ang sirina sa DNA test, CT scan at mga scientific analyst upang matukoy kung anong species ito. Inalabas ng Kurashiki University ang kanilang findings sa huling bahagi ng 2022. Ganito mga ka-angel sa balitang showbiz. Ganito inilarawan ng host na si Iya Villania ang pagkakaroon ng kaniyang bibe. Ayon kay Iya, akala kasi nila na ng asawang si Andrew Arellano ay okay na sila ng 3 bibi at 3 baby girl ng kanilang bunso na si Alana. Pero hindi na rin daw nagulat si Andrew kung inanunsyo niya ang kanyang pagbubuntis ng kanyang asterisk mommy number 4, asterisk baby number 4. Paliwanag pa niya, nahanap-hanap kasi nila ni Andrew ang energy, nagmamahal, kasiyahan ng dala ng pagkakaroon ng babies. Matatanda ang Enero ngayong taon nang ginulat ni Iya ang lahat ng mga inanunsyo ng kanilang YouTube channel ng kanilang muling pagbubuntis. Ilinaw ni Jigo Loizaga na taging friends and talking terms ang estado ng relasyon nila ng sexy actress na si Barbie Imperial. Unang bisis ng direktang pahayag ni Loizaga, nagit isang buwan mula nang makumpirma ang paghihiwalay nila, pero kailan lang ay namataan sila na magkakasama. Ayon sa 26 na taon na aktor, mabuti naman ang lagay ng kanyang puso. At totoong magkita sila ng isang restaurant sa Pasig City noong nakaraang linggo, pero wala itong Malaysia. Kung maalala, sa paglalarawan naman ng 23 taong gulang na sexy actress, kasabay ang Love Month. Itong Pebrero, God break up ang kinahatnan ng isang taon pa lamang ng relasyon kung saan kapwa magkasundo nang marami na sila nga dapat na matutunan. Pati na Jigo ay kaugnay ng sexy star na si AG Raval. Ugot naman ni Imperial, mamahalin mo na siya ng sarili upang hindi na maulit ang magiging dahilan ng breakup ng mga nagiging boyfriend. Samantala, wala rin nga nabanggit si Jigo sa revelasyon ni Ogie Diaz. Nakakasal umano ng karelasyon ang young actress na umabot sa puntong napagsabihan ng kanyang inang si Teresa Loizaga noong mapadalas ang pagtambay ng kanyang bahay. Ayong pagpananaaw ngadto kang Ma'am Hermogina Gina Balibria, maayong hapon mga ka-angel. Diyan po natatapos mga ka-angel ang ato ang mga headlines sa ato ang mga balita.
Karong hapon na mga ka-angel, adlaw karon nga Lunes. Petsa 14 sa bulan sa Marso tuig 2022. Okay, yung tagapagbalita mga ka-angel, si Angel Patrol numero 1 Ryan Circle Molo. Bansa kong kapartner mga ka-angel, si Angel Rosdinya, Angel Moncar Calyas, Angel Totong Sambas, Angel Drosanoria, Angel Efren Celosia, Angel Ricky Boitarillo, Angel Jimarayos, Angel Roque Lindaang, ug Angel Jen Sulugan. Daghang salamat mga ka-angel sa inyong pagsubaybay karon sa to nga balita. Keep safe lang sa tanan, ilabi na karong mga panahon na dunay pagtatalithi sa ulan. Ang pingta karon ay mga ka-angel, ilabi na nga dunay karoy ginagmay nga kining kitawag nga easterlist mga ka-angel. Bunga kini sa gipaygayon nga LPA mga ka-angel. Wala na kay igong oras mga ka-angel, daghang salamat o dalay go ng Diyos. Lo, unsa may imuhang gigipangita nga sige makagalingi-lingi? Ay nako, pastilan pagkawalay po angod kining akong mga apo. Ako naman hinuon ang gisugo sa pagpapalit og lechon manok. Dapat unta sila ra kay bata pa. Unya ako kabalo kun asa ko palit ini. Mao balo, walay problema. Kaya na ako i-rekomenda nimo lo nga pinakalami nga lechonan diri sa tuang dapita. Ay daw, tanan man tingali lechonan lami. Wa may lechonan nga walay lami. Kun wala pa na lami dog, dugay na nagsirado. Pagkabugoy bagayod nimo, asa man ka nga liwata dog. Tinuod lo, pero angay hinumduman lo nga haska nga mahala na karong mga palitonon. Ang imuha nga kwarta dili na paigo. Pero lo, asa man ka makadungog nga balor kantidad 195 makapalitan na og usa ka tibuok nga manok. Saba diha, walay manok nga lechon nga dag 195 dong. Karo nga panahon na 250 tanan mga manok. Unja mo ingon kag 195? Dakong imposible. Tan-aon ta, asa ba nang dapita? Kung tinuod ba ka ng imong giingon? Lo, alang sa dugang kasayuran, sa balor 195, makapalitan na usa ka tibuok nga malitsyon manok. Sa budget nimo nga 250, makapalitan na og litro lo nga soft drinks. Ayo ba imo pag-inom-inom? Ay, mao ba? Asa man na mabalit? Murag interesado ko anang imuhang giingon ko dong. Mas makasave pa ta. Unja, lami pod nang imong giingon nga lechonan. Bra pa sa lami lo, kung makatilaw ka, makalimot ka si mong asawa. Og malimtad po di mo imong pangalan raw. Wala tiyaw lapit lo. Ang pangalan sa maong lechonan do, Papos Lechon Manok. Dali ra kay tultulon do. Kung asa ang Papos diinihimot ang kini sa Purok 5, National Highway, Landmark Scorpion Building o Tablon Sachs Marketing ni Kagawad Magsayo. Og iya pod kining gipanag-iyahan, wala kay makita nga bahaw lo. Tungod sa rason gakahotdan kini tungod sa pinakalami og juicy kaayo ang ilahang lechon. Ala sige dong, salamat kayo sa imuhang pagpahibalo. Madto na ko karon basin mahotdan ko. Og ako pod igna ng akong mga kauban nga didto mo palit aron makatilaw pod sila ni anang imong giingon nga lechon. Ang Papos Lechon na manok gipanag-iyahan usab ni Kagawad Alan Magsayo ug naa makita sa Tablon National Highway, Orok 5, Barangay Tablon, mismo dool sa Scorpion Building, Tablon Sachs Marketing. Ana makita ang Papos Lechon manok nga tag 195 matag lechon manok ug kinilang ang lechonanan nga maoy ang pinakabrato sa tibok dakbayan sa Cagayan de Oro ug sa tibuok at Barangay Tablon. Unsa pa inyong gipaabot ang mga katablonyans? Alina, palit na ta. Sigurado ko matagbaw ka sa kalami sa Papos Lechon manok. Lami Atagi ang programa ang isyu karon mabati matag adlong Lunes alas 9 hangtod sa alas 10 sa buntag dinhi lamang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Uban inyong tigbagat sa kanginan, Angel Harry Del Puerto. Hello mga ka-angel, good news alang sa tanang mga kababainhan. Ano na'y planong o gusto mahitsuraan ang ilang mga pamanit o feeling looking young, ani ana ang musulbad sa inyong problema. Ang Kayla Kera Beauty Shop nga nagbaligya ubisan unsa nga mga beauty care products nga nahimutang kini sa Purok 1A, kay Mito Street of Barangay Tablon at bang mismo corner sa dalan sa Dobria Residence o gidumala kini ni Miss Emeline Talerungan Lubugdang nga nagbaligya ubisan unsang cosmetics beauty care products alang sa mga kababainhan nga buot mahitsuraan ug alang adtong mga asawa nga wala nagtagda sa ilang mga bana. Dili pa ulahi ang tanan mga higala buot ka pa magwapa. Bisitahin na ang Kayla Kera Beauty Shop, garantisado og dekalidad ang ilang mga produkto. Og nagbaligya usab sila sa bisan unsang mga nagadaiyang produkto. Branded ang ilang produkto sama sa Sun Black Cream, Rejuvenating Toner, Collagen Elastin Cream, Rejuvenating Cream, Rejuvenating Soup, Rejuvenating Set, Black Whitening Soup, ug aduna po sila ya Body Maintenance Lotion ug Body Peeling Lotion, Derma Facial Set ug aduna po sila ya Derma Soup. Ug alang usab sa mga gustong mag-reseller sa Skin Soap, bisitahin na ang ilang opisina aron sa pagpakisayod sa dugang mga detalye. Tawag lang
sa numero 0926-5769-332. 0926-5769-332. Kaila kay Remedy Shop nga nahimutang sa Porkwan-E kay Mito Street corner mismo sa Dobria Residence. Halina mga kasuki. Kumusta? OFW, palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta? OFW, asama sina Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Bagong bayani ng sandata ay luha. Bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Gusto mo bang masarap na merienda para sa iyong mga anak? Heto na, gawa ni Lita Hinalok Samaro na mocha cake at butter cake. Masarap ito dahil gawa sa espesyal na ingredients. Para sa iyong order, maaari silang tawagan sa 0945-711-7043 o bisitahin sila sa Baluarte Taguluan, Misamis Oriental. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, Apoy's Recipe ang tubag. Sila magluto sama sa puto cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Ubasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Magkinahanglan ba mo og personalized nga homemade product? Ani ana ang Four Seasons Cakes and Pantries Manufactory nga ginumala sa pinakabuutan, charming ug mabiabihon si Atit Arcis Dobria. Ang ilahang opisina anaa sa Purok 5, Barangay Tablon, likod sa panimalay ni Honorable Alan Magsayo, ug modawat upod sila sa bisan unsa nga personalized order sa pinakabrato nga kantidad. Ang Four Seasons Cakes and Pantries Manufactory nagtanyag og bisan unsa nga mga homemade product sa bisan unsa nga mga okasyon sama sa bunya, kasal, fiesta, anniversary, og pwede pod sila mo cater sa bisan unsang okasyon. Ang ilahang nga produkto garantisado, lamian og suwak sa budget. Ang Four Seasons Tea aduna sila nga mga menu nga tag 60 pesos sa tanang flavors sama sa red velvet, cookies and cream, taro, Okinawa, black forest, hazelnut, matcha, winter melon, caramel sugar, chocolate, dark chocolate, Hokkaido, strawberry, blueberry, leche plan, blue lemonade, mango cheesecake. Unsa man ang inyong gipaabot mga ka-angel, og tawag na sa ilangan numero 0965-9686-837 Four Seasons Cakes and Pantries Manufactory. Narito na ang programang Angel Express. Kasama niyo ang abatikang at tagapagpayo ng bawat pamilya, si Angel Express at Tito Bria. Inyong matunghayan ang programang tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mga suliranin sa pamilya, pagbibigay payo, lalo na ang pag-usapan ay tungkol sa pag-ibig at pagtatalakay kung paano magluto para sa pamilya at pagkukwento sa mga lugar na pasyalan, libangan. Kasama mo si Angel at Tito Bria sa programang Angel Express. Halina mga ka-angel! Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, sama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami.
We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today.